Muli, nagbabalik tayo mga kaparokya. Magandang araw po sa lahat. At ngayon, muli kasama po natin si Kuya Dennis. At ating pagnilayan ang mga banal na Biyernes o Biyernes Santo na tinatawag o Good Friday. At Kuya Dennis, bati ka muna sa ating mga kasama. Welcome pala dito sa ating programa. Magandang araw po, Father. Magandang araw po sa mga nanonood, lalong-lalo na po sa mga kasama kong naglilingkod sa altar o mga Knights of the Altar. Ayan. So, meron ka bang katanungan, Kuya Dennis, para ating sagutin? Father, kung si Jesus ay naghirap at namatay sa krus, bakit tinawag na Good Friday? O magandang, napaka-intelligent na tanong, ano? Kasi parang, oo nga naman, ano? Good Friday, tapos namatay si Kristo. At kung titignan po natin, at the first glance, kung titignan po natin, parang, anong good doon? Namatay eh. Anong good doon sa suffering? Anong meron doon? If Jesus Christ suffered and died on the cross, then why it is called Good Friday, ano? At kung titingnan natin, balikan natin muna yung mga terminologies, yung word na ginamit. Kung babalikan po natin yung Old English, Dennis, ano? Yung Old English expression ng holy, ang tawag nila doon, good. Okay? Good. Kaya nga, it's often na tinatawag yung Good Friday as Holy Friday. Bakit? Kasi nga ito yung banal na araw. At in another sense, tinatawag din siyang Good Friday because it is always tied with Easter Sunday. Ano? At kaakibat nito, yung tinatawag nilang saya. After nung hirap, merong sarap. Okay? With this joyful celebration of the resurrection of Jesus, He could not have been resurrected if He had not died first. So, importante yun. Yung kamatayan, yung paghihirap. Kaya sa inyo lahat, mga kaparokya, ano po, sa lahat naman nakikibahagi, anumang paghihirap na nararamdaman mo, anong paghihirap na pinagdadaanan mo ngayon, relax ka lang. Ito yung purifying stage sa iyo ng Panginoon o purgation, paglilinis sa iyo upang maihanda ka sa isang mainam at makahulugang pagdiriwang. Magkakaroon ka rin dan ng resurrection. But you need to die. Hindi yung literal na dying. Ito yung self-mortification na kailangan natin gawin. Hindi natin papatayin ang isa't isa, but we need to die to ourselves, to our personal desires, para anumang mga bagay na hindi maganda sa atin ay magkakaroon ng kabutihan at magiging good anumang Friday na kanararanasan natin o kahirapan na meron tayo sa ating buhay. Father, bakit po kailangan ang Good Friday at Easter ay kailangan magkasama? Ayan, importante rin yun na makita natin, Kuya Dennis, ano? Yung Good Friday ay importante siya. Kailangan kasi bakit naparito si Kristo? Para magdusa. At yung pagdurusa na yon ay para na rin sa kabutihan natin. At yung pagdurusa na yon ay merong pong bunga. At ang bunga nun ay muling pagkabuhay. Kaya hindi pwedeng ihiwalay ang Biyernes Santo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi nga nila, Good Friday without Easter is doom and despair. Kaya nga, sabi nga ni John Paul II, kung naalala mo, nung buhay pa siya, sinabi niya, we are not a Good Friday people. We are a Easter people. Hindi kayong taong malungkot lagi dapat. Normal malungkot, pero wag mo namang karirin ang kalungkutan. Yung iba nagsasaya, dahil ikaw nagmamakdol, malungkot. You are an Easter people. Importante yun. So, isa pa, dagdagan pa natin, Kuya Dennis, ano po? Yung tinatawag nilang, inaalala natin yung ginawa ni Kristo sa krus. At ano ba yung ginawa niya? Ito yung tinatawag nilang fulfillment ng plano ng Diyos. At ano ang kanyang plano? Bahagi ng cosmic consequences ng kanyang pagparito. Yung consequences sa pagparito niya, siya ay isisilang,
siya ay lalaki, gagabayan ni Maria Jose, siya rin ay magdurusa, siya rin muling mabuhay. That's part of the cosmic consequences ng ating Panginoon. Ayan. This Friday is a Good Friday. Bakit? The day on which Christians commemorate the crucifixion and death of Jesus Christ. Kaya nga, maganda rin na tignan natin yung idinudulot ng araw na ito. Especially sa ating mga maniniwala o naniniwala at hindi naniniwala. Kasi since the day is be typical viewed as a solemn one, observed with a fasting, sober procession, at Good Friday is called Good Friday kasi nga po ito ay mga banal sapagkat ito yung araw na si Jesus nag-alay ng kanyang buhay para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Father, ano po uli yung ibang tawag or other term ng good? Tinatawag din siyang Holy Friday. Holy. Banal na Biyernes. Bakit siya naging banal? Kasi nga, unang-una, ito yung araw na siya'y namatay. Ito yung araw na, alam mo ba, Dennis, na ito lang yung araw na wala tayong banal na misa. Ano? Walang banal na misa sa Biyernes. At meron lang tayong liturgy of the word at pagdidistribute ng katawan ni Kristo. Hindi yung sobra, yung in-reserve na katawan ni Kristo ay ibibigay sa mga tao kasi wala namang banal na misa. Kaya nga kung titignan natin, Kuya Dennis, yung Good Friday ay suportado ito ng iba't ibang mga lingwahe at kasaysayan. Bakit tinawag siyang Good Friday? Kaya nga, kung titignan natin, ay may maganda ring tanong, Kuya Dennis. It is the day when Christian commemorate Christ's crucifixion, why it is called Friday. Magandang balikan natin. Ano po? Sinasabi po ng banal na kasulatan, Kuya Dennis, na ang anak ng Diyos ay pinahirapan, siya'y nagpasan ng krus, ipinako hanggang sa mamatay. Napakahirap na tawaging itong good. Pero yung bunga nito ay pwede nating maging rason bakit tawagin siyang good. Okay? Kaya nga po, sinasuggest ng ilang mga sources natin na ang Good Friday ay isa ring holy. At pwede nating iparaphrase yung salitang Good Friday into God's Friday. Okay? Into God's Friday. Kaya nga, alam mo, yung Biyernes ay tinatawag din nila ito, Kuya Dennis, the Terrible Friday. Has been called as a Good Friday. Bakit? Kasi ito yung araw na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nagdusa at namatay. At ito yung pinaka-pinakel ng celebration, pinaka-peak ng celebration. Pero walang misa during that celebration. We celebrate the cross. Sabi nga po nila, mga kaparokya, yung krus na dating tinatawag nilang krus ng kahihiyan ay naging krus o simbolo ng tagumpay. Kaya nga, kung babalikan natin, ang Good Friday o Biyernes Santo o Sacred Friday sa iba pang katawagan, dahil ito yung araw na kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay sa kaligtasan ng mundo. At may mga pagkakataon din, alam mo ba, Dennis, na may mga pagkakataon sa buong mundo, marami ang nagpapasan ng krus. Okay lang naman, pero parang for me, hindi naman natin kailangan magpasan ng krus, literally. Ang kailangan lang, tignan mo yung problema mo bilang pagpapasan, bilang pagpapasan ng krus, at ano ang mga paghihirap na pwede mong gawin. Pwede kang Via Dolorosa o yung Way of the Cross. I have the privilege na pumunta ng Jerusalem na kung saan doon ako naranasan o nakita, binaybay yung tinatawag nilang Pretorio, Dennis, Yung Pretorio, mula doon sa kung saan si Jesucristo ay hinatulan
ni Poncio Pilato at hanggang siya'y pagpasan ng krus. Kanina, meron kang tinatanong sa akin. Ano nga uli yun, Dennis, kanina? Father, nung panahong, nung oras na hinahatulan si Jesus ni Poncio Pilato, na mapapansin po natin na naghugas kamay si Poncio Pilato. Ano pong rason? Oo, maganda rin tanongin yan kasi sa misa, naghuhugas kamay din yung pare. Ano? Naghuhugas kamay. Hindi po related yun kay Pilato. Ano? Hindi po siya related. Bakit naghugas ng kamay si Pilato? Meron po kasing tradisyon ang mga Hudyo o nung panahong yaon na yung paghuhugas ng kamay, ibig sabihin ay inaalis mo yung responsibilidad doon sa mga bibitawan mong salita. Okay? Kasi nga, sabi niya, okay, ngayon ako'y tatayo sa kanyang luklukan at naghugas siya ng kamay at kanyang binigkas. Yun nga doon sa, mababasa mo, Dennis, doon sa tinatawag nilang pasyon, no, ni Panginoong Jesucristo, na kung saan sinabi yan, ako si Poncio Pilato, gobernador at hukom dito, kung saan aking hinahatulan si Kristo. Doon sa specific point na yon na hinahatulan ko, inaalis ni Pilato yung kanyang responsibilidad. Ibinibigay niya doon sa mga saserdote at mga pinuno ng bayan yung kamatayan at pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mahalaga yun, Dennis, sana tayo din bilang Kristiyano, huwag din tayong maghugas kamay sa ating mga responsibilidad. Bagkus panindigan natin, kasi nga ang isang alagad ay handang limutin ang kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga't kung titingnan din natin, ang Panginoon, naintindihan niya yung uri ng kanyang pagpapahirap at pagtalikod, pag-iwan sa kanya. Ikaw ba, Dennis, naranasan mo na bang maiwan o pabayaan o kalimutan? Iwanan ka ng iyong mga kaibigan, mga kakilala, yung abandonment. Pag naranasan mo yun, naranasan nating lahat yun, huwag nating isipin na tayo nag-iisa. Wala bang pwedeng hugutan ng lakas? Ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y iniwan ng mga alagad, dito siya nagkaroon ng oportunidad na makita yung value ng kanyang ginagawa. Sabi nga niya, nung mag-isa na siya, Panginoon, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap kong ito. Ngunit, ang kalooban mo, in the middle of that loneliness of being alone, but He is not, kumbaga, He is with God. Alam niya, kasama niya ang Diyos doon. Kaya alam niya na anumang paghihirap na daranasin niya, malalampasan niya ito at makikita niya yung kahulugan ng Good Friday, ang magiging bunga nito ay muling pagkabuhay. Kaya nga't kung sa banal na kasulatan, Dennis, na maalala natin at makikita natin, ang Good Friday is a powerfully significant because it gives us a glimpse into the depths of human evil. Yung kasamaan ng mga tao, na kung yung Diyos na minahal natin, Diyos na nagbasbas, Diyos na nagbumuhay ng mga patay, ay makikita rin natin, you can see the best and the worst of human nature doon sa Good Friday na yon. Ano yung best doon ng human nature? Handa nating harapin ang mga pagsubok, kasama natin ang Diyos. Pero, yung worst nature dito ng tao, tinalikuran nila yung Diyos na handang mag-aray ng kanilang buhay. Kaya nga't sana, sa Biyernes Santong ito, God shows incredible mercy and patience in the event of Good Friday. So it's time for us to reflect, mga kaparokya, on the dark tendencies that are in all of us. It's a day to be silent. Panahon ito ng katahimikan. Mamaya, ipapaliwanag natin yung mga kahulugan ng mga bagay na ito. Ano po? Yung focus natin bilang isang tao, maiintindihan natin at kahulugan ng mga ito, mahalagang ating makita at maintindihan ang paghihirap ay isang oportunidad upang ipakita mong katapatan mo sa Diyos. Tayo po ay magninilay sa isang awitin at para po mas manamnam po natin ang mga pinagnilayan nating mga
pinag-usapan natin patungkol po sa itong mga banal na mga araw. Kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Tagapagligtas mo at Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Sa ako'y liligtas man din. Ako ang Panginoon mo at Tagapagligtas mo at Tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Bago tayo magtapos muli, mga kaparokya, please click and share at sana po support our ICP page by clicking the supporters badge o yung sending stars sa ating parokya. Maraming pong salamat
at magandang araw po sa lahat.